Mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang babae na tumawag sa mga pulis upang sabihin na siya ay gutom na gutom na. Paano nga ba ito nangyari sa kanya? Tara't panoorin at alamin natin ang kwentong ito. Isang ordinaryong araw iyon para kina Police Officer Antonio at Giuseppe. Sila ay nakatalaga sa lugar na Florence, Italy. At wala silang idea na sila palang dalawa ay biglang makikilala sa kanilang lugar at sa iba't ibang panig ng bansa. Isang mapayapang araw ang araw na iyon at habang sila ay nasa kanilang departamento, bandang tanghali ay mayroon silang natanggap na tawag at ito ay humihingi sa kanila ng tulong. Nabigla sila ng husto sa tawag na ito dahil ito ay kakaiba kumpara sa ibang tulong na hinihingi mula sa kanila. At ito ang unang pagkakataon na may tumawag sa kanila na ganito ang sitwasyon dahil ang sabi ng boses sa kabilang linya ay, "Magandang araw, alam ko na wala ako sa lugar para tumawag at humingi ng tulong mula sa inyo pero hindi ko na talaga alam ang aking gagawin. Maaari niyo ba akong matulungan? Dahil ako ay sobrang gutom na at ako ay hindi pa kumakain mula pa ng mga nakaraang araw hanggang ngayon." Ito ang narinig ng pulis na si Antonio sa kabilang linya. Nabigla ng husto sina Antonio at Giuseppe sa mga sinabi nito at ang dalawang pulis ay nagkatinginan pa dahil ito ang unang pagkakataon na nakatanggap sila ng ganoong klaseng problema na itinawag mula sa kanila. Dahil sa mga narinig ni Antonio ay nahabag siya sa sitwasyon nito at alam niya na kailangan niya itong tulungan dahil lahat ng nangangailangan ng tulong mula sa kanila ay dapat nilang matulungan sa abot ng kanilang makakaya. At ang sabi niya dito ay, "Natanggap namin ang tawag mo. Ano ang iyong address para mapuntahan at matulungan ka namin?" Sinabi naman ng matanda ang kanyang kinaroroonan. Makalipas lamang ang 10 minuto ay natuntun na ng mga pulis ang kinaroroonan ng matandang tumawag sa kanila. Kumatok sila sa pinto nito at tiningnan ang paligid ng lugar. Sobrang luma na ng pinto ng bahay at baka sa paligid ng apartment na ang lugar na iyon ay mahirap lamang. Ilang segundo lang ang lumipas, bumukas ang pinto at sinalubong sila ng isang payat na matanda at parang hinang-hinana. Pinapasok sila nito at nagpakilala ang matandang babae. "Hello, ako pala si Luisa Bruno, 87 years old na. Sobrang sakit ng aking kamay at parang ito ay pilay. Sobra na akong nagugutom. Gustuhin ko mang magluto ng pagkain ko ay hindi ko magawa dahil sa sakit na nararamdaman ko sa aking kamay at hindi ko alam kung kanino ba ako hihingi ng tulong. Kaya mas may nabuti ko nang tumawag sa mga pulis." Nangingilid ang luha ng matanda habang nagkwekwento sa dalawang pulis. Sobra namang nagulat ang dalawang pulis sa mga sinabi ng matanda at muli ay nagkatinginan ang dalawa. Sinimulan na ngang kumilos ng dalawang pulis. Pumunta si Giuseppe sa kusina upang humanap ng pagkain. Mayroon siyang nakita pero alam niya na iyon ay hindi sapat para sa matandang babae. Kaya si Antonio ay mas minabuti nang magpunta sa pinakamalapit na grocery store upang mamili ng mga pagkain ng matandang babae. Samantalang si Giuseppe ay naiwan sa bahay kasama ang matanda at hinahanda ang mga gagamitin nila sa kusina. Matapos mamili ng pagkain ni Antonio ay sinimulan na nga nilang magluto ng pagkain para sa matandang babae. At ang ginastos nilang pera na pinambili ng mga pagkain ay mula sa kanilang sariling bulsa. Habang sila ay nagluluto, tinanong nila si Luisa na bakit siya ay nag-iisa lamang sa kanyang bahay at walang nag-aalaga para siya ay maasikaso. At dapat daw sa edad niyang iyon ay hindi siya nawawala ng kasama sa bahay. At doon na nga sinimulan ng matandang babae ang nakakalungkot na nangyari sa kanya. At ang sabi ng matanda, "Hindi ko akalain na hahantong ako sa ganitong klaseng sitwasyon. At ngayon ay nakakaramdam ako ng hirap at hiya na din. Mayroon sa aking nag-aalaga at nag-aasikaso. Pero ito ay ilang araw nang hindi ako pinupuntahan. Noong una ay akala ko na magiging maayos din ang lahat at makakaya ko kahit mag-isa lang ako. Pero nang sisimulan ko na sana magluto ng pagkain ko, napagtanto ko na hindi ko pala talaga kaya na kumilos. Dahil nahihirapan ako na igalaw ng maayos ang kamay ko." Dagdag pa ng matanda,
Siya daw ay mayroong anak na lalaki na naninirahan sa isang malayong lugar. Ayaw daw niya itong tawagan at abalahin pa dahil gusto ng matanda na kayanin ang kanyang sitwasyon. Pero sa kasamaang palad, ang idea daw pala niyang iyon ay hindi maganda ang kalalabasan. Ang dalawang matulunging pulis ay nakinig ng mabuti sa kwento ng matandang babae habang sila ay nagluluto ng pagkain nito. Makalipas ang kalahating oras ay inihanda na nila sa matandang babae ang mga niluto nilang pagkain. Nagluto sila ng masarap na ravioli na mayroong tomato sauce, salad at isang mainit na tsaa. Alam ng dalawang pulis na hindi kakayanin ng matandang babae na mamuhay ng mag-isa at ito ay kailangan ng makakasama. Kaya sina Antonio at Giuseppe ay nagdesisyon na ngang tawagan ang anak na lalaki ni Luisa. Ipinaliwanag nila dito ang naging sitwasyon ng kanyang ina. Ang anak ni Luisa ay nag-alala ng husto para sa kanyang ina, lalo na nang malaman nito ang sinapit ng matandang babae at nauunawaan din nito ang mga sinabi sa kanya ni na Antonio. Ito ay uuwi daw agad sa bahay ng kanyang ina sa lalong madaling panahon, pero ito ay aabutin pa ng kalahating araw bago tuluyang makarating sa bahay ng kanyang ina. Habang nasa biyahe ang anak ni Luisa ay nagdesisyon ang mga pulis na wag na munang hayaang mag-isa ang matanda sa bahay. Kaya pinasamahan na muna nila ito sa isang kakilala nila. Kinabukasan, muling binisita ni na Antonio at Giuseppe ang matandang babae. Pinagluto muna nila ito ng masarap na almusal bago sila tuluyang pumunta sa kanilang trabaho. Hindi daw nila ito matiis kaya ito ay dinalaw muna nila at pinaghanda muli ng pagkain. Ayon pa sa dalawa, naging responsibilidad na daw nila ito mula nang ito ay tumawag sa kanila at nais nila itong matulungan sa abot ng kanilang makakaya. Nasabi din ni Antonio, isang araw tayong lahat ay tatanda at kung tayo man ay humingi ng tulong mula sa iba ay hindi ba mas nanaisin nating matulungan tayo nang pinaghihingian natin ng tulong? Bandang tanghali, dumating ang anak ng matandang babae at siya na ang mag-aalaga sa kanyang ina. Sobra din itong naantig sa mga ginawa ng pulis para sa kanyang ina at hindi ito makapaniwala na ang dalawang matipunong pulis na iyon ay pupunta sa bahay ng kanyang ina para ito ay ipagluto. At ang higit pa daw nitong kihinahangaan ay ang ipamili ng mga pagkain ang kanyang ina gamit ang sarili nilang pera. At muli pang pinagluto kinabukasan bago pumasok sa kanilang trabaho. Sobrang napahanga ng dalawang pulis ang anak ng matandang babae, kaya ito ay minabuting magtungo sa dalawang pulis para personal siyang makapagpasalamat sa mga ito. Kinausap din siya ng isang journalist at sinabing, ang ating mundo ay napaliligiran pa rin ng mga mabubuting tao. Umaasa din ako na marami pang tulad ni na Antonio at Giuseppe dito sa ating mundo, na handang tumulong sa mga nangangailangan at gumawa ng maganda sa ating kapwa. Kahit pa iyon ay walang kapalit. Ipinost din ng anak ng matandang babae ang pangyayaring iyon sa Facebook at naging viral agad ang post niyang iyon sa loob lamang ng ilang araw. Maraming tao ang humanga sa ginawa ng dalawa, lalo na ang mga tao sa kanilang lugar. Sumagot naman si Antonio sa ilang nagkomento at sinabi sa mga ito, sa tingin ko ay hindi naman kabayanihan ang ginawa namin ng partner ko na pagtulong sa matandang babae dahil ginawa lang namin kung ano ang dapat. Hindi naman mahirap ang aming ginawa dahil gumawa lang kami ng mabuti sa aming kapwa. Dahil yon ang dapat, naging responsable lang kami sa aming trabaho. At ang nasabi naman ni Giuseppe, maliit man o malaki ang problemang ilapit sa amin, nakahanda kami na tumulong sa nangangailangan. At nang mga sandaling ako at ang partner ko ay tinulungan si Luisa, talagang ginawa namin ang lahat sa abot ng aming makakaya. Hindi namin inisip ang kasikatan o kahit ano pa mang gawain para lamang makilala. Hindi kailangan na mag-effort ng husto para matulungan ang nangangailangan. Dahil kung minsan, ang kailangan lang ay magluto para matulungan ng iba. Binigyang parangal sina Antonio at Giuseppe dahil sa taglay nilang kasipagan at pagtulong sa nangangailangan. Marami pong salamat sa panonood ng bidyong ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Please like, share, and subscribe for more videos.